So hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, up to this moment, hindi pa rin nabibigyan ng justice itong teacher na to. Yeah. Although mali naman ang ginawa nitong teacher na to, 'di ba, na pinagbantaan itong si former President Duterte na magbibigay daw siya ng 50 million sa kung sino man ang makakapagpapatay kay former President Duterte. Although masama ang ginawa ng teacher na yon, pero nais ko lamang pong i-call out. Ito nga pong ginawa ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang remarks na pinagbantaan niya din itong si PBBM, di ba, napapatayin niya si PBBM, si House Speaker, at itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi parang hindi nabigyan ng justice itong ating presidente sa ginawang threat ni Vice President dito nga po sa ating First Lady, sa ating presidente, and also dito nga po sa ating House Speaker. Lalo na po ngayon mga minamahal ay masyadong denial na ngayon itong si VP Sara Duterte sa kanyang mga ginawa. Pero, if you will remember, several months ago, sobrang proud itong ating Vice Presidente. Diba, sobrang proud siya sa kanyang ginawa na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang remarks. Tatandaan niyo to? Yan o. Basahin natin mga minamahal. Sabi dyan, VP Sara Duterte says, she does not regret kill remarks versus Marcos. So, makikita ninyo na parang, ang tapang ng ating Vice Presidente. Kumbaga, wala daw siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawang pagbabanta dito kay PBBM, kay House Speaker, at dito kay First Lady. Wala daw siyang pinagsisisihan kahit ni isang pagsisisi, wala. Pero several months ago din mga minamahal, after niyang mag-say na wala daw siyang pinagsisisihan, abay nag-uumpisa na po ang kanyang pag-deny. Tingnan nyo, nagdi-deny na si VP. Kaya nga, kung i-connect natin yung mga dots, sobrang unfair. Doon nga po mga minamahal sa teacher na pinakulong, pero wala namang kakayahan. Diba, walang kakayahan na magbigay or makapagpapatay ng presidente. Dahil you know, mga minamahal, ordinary teacher lamang po yun. Pero itong ating Vice Presidente, pansinin naman ninyo, itong ating Vice Presidente, merong kapangyarihan, merong lakas, and sobrang dali niya lang magbitiw ng mga ganyang words, di ba? Na papatayin kita, PBBM, House Speaker. So parang naisip ko nga, meron bang nasa likod? Davao Death Squad? Totoo ba yun? Yung mga mafia na usap-usapan, di ba? Tapos ngayon, itong si VP Sara Duterte, nagde-deny na. Nang sabi niya na, wala, hindi ko naman ginawa yun kasi kapag pinagbantaan ko, dapat may kasulatan daw, ganyan-ganyan. Sino ba namang tangang killer? Di ba ang papayag sa mga kasulatan na yan? Yan yung dinideny ni VP Sara Duterte. Pero, you know naman mga minamahal na sobrang proud pa si VP Sara Duterte. Putang ina mo, House Speaker, FL Liza, di ba, PBBM, mga putang ina ninyo, papatayin ko kayo. Di ba, narinig ninyo yan. Sobrang linaw ng sinabi ng ating Vice Presidente. Tapos, ngayon, i-deny niya. You know? I-deny ni VP. Sabi niya, dito mga minamahal, House member dispute VP Sara's denial of threatening Marcos family. Pero, yung kanyang sinabi niyang pagdi-deny na yan mga minamahal, abay, sinupalpal siya ng ibang mga prosecutor. Yan o, tingnan ninyo. Ito yung sabi ni Bukoy. Pakita natin sa inyo mga minamahal. See? Basahin natin Sabi dito, hard killers don't need contracts. Bukoy takes down VP Duterte claim that PBBM allegation, assassination allegation, isn't legit. Sinupalpal dyan si VP Sara Duterte. Sino ba naman ang hindi susupalpalin ang ating Vice Presidente mga minamahal in the first place? Ang linaw ng pagbabanta mo, tapos i-deny mo, sobrang proud ka noon, tapos i-deny mo. Kaya nga kung i-connect natin yung mga dots, yung teacher hindi pa nabigyan ng justice. Although mali yung ginawa ng teacher na yon, pero mas mali yung ginagawa ng ating Vice Presidente. Kita naman ninyo mga minamahal, sobrang linaw na kanyang ginawang pagbabanta. Kaya nga, bakit pinalikan ni Mima to?
Kasi hinaharap na to ngayon ng Senado sa kanyang impeachment. May narinig ako na hindi dapat ituloy para nag-aaway-away sila dito nga po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero anyway, hayaan natin, trabaho naman ng Senado yan. Sige, bahala sila dyan magkaroon ng hidwaan. Basta tayo dito, nakafocus tayo sa issue, sa article of impeachment. Kaya naibalik ko, naitapik ko ito muli sa inyo para bigyan ng patunay na itong si Sara Duterte ay meron talagang ginawang paglabag sa ating batas. Nagigets ninyo mga minamahal? Alright. Sabi dito ni Atty. Bukoy, alam nyo, yung kontrata ng mamamatay tao, hindi naman po yun sinusulat. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan. I agree to kill, etc. blah blah blah. Walang ganun eh. Diba? Kasi illegal. Yun sabi ni Bukoy. So, anong kontrata ang pinag-usapan natin? Kontrata nasa kasulatan? Naka-notary? Hindi naman talaga gagawin yan ng mga killers na bibigyan mo ng kontrata. Itutok mo lang yan. Bigay pera, trabaho, gawa. Gets ninyo mga minamahal? So ngayon, itong si Sara Duterte, dahil nga medyo natatakot na, dito nga po sa impeachment, kahit napanood na mismo ng buong Pilipinas kung paano magsalita itong ating Vice Presidente, kung paano niya pagbantaan itong si PBBM at itong si First Lady at itong si House Speaker, denial masyado. Tama ba yun? Diba? Mga minamahal, ito yung sabi ni Bukoy, hard killers don't need contracts. Bukoy takes down VP Duterte claim that PBBM assassination allegation isn't legit. Diba? Sinupalpal siya Sinupalpal siya mga minamahal. Ito. Sabi pa din dito dinideny pa ni VP Sara. Sinong tanga maniniwala sa'yo, VP, na i-deny mo yan? Sara Duterte denies own assassination threat against Marcos Jr. Alam nyo, nakakapagtaka, no? Kung nagagawa yan ni VP Sara Duterte sa ating presidente nga, nagawa niya. How much more pa kaya sa mga maliliit na tao? Hindi, tanong lang po. Kung sa mga malalaking tao nga, nagagawa yan ng ating Vice Presidente, how much more pa kaya sa mga maliliit na tao? Katulad namin, anytime pwede kaming ipatumban yan. Pag napikon, di ba? Sa kaka-call out sa kanya. Kung sa maliit pa nga, kung sa presidente pa nga lang, nagawa niyang mag-threat, how much more pa kaya sa mga ordinaryong Pilipino? Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo mga minamahal, dapat maging masusi itong Senado sa pag-imbestiga. Dahil isa sa 7 article of impeachment, itong assassination threat niya sa ating presidente. Alright mga minamahal, yun po. Anyway, pahingin lang ako ng comments, likes, and share, and also don't forget to click the subscribe and hit nyo mga minamahal notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.